Ang pag-uusapan natin sa video na to, welcome pala sa Basics to Basics session. Pag-uusapan natin sa video na to ay ang sinasabing normal balance. Dito na papasok si debit, credit. Misconception alert. Kung nagtatrabaho ka sa bangko at alam mo ang credit card at saka bank statement, kalimutan mo din yon. Kasi it has nothing to do with debit and credit in accounting. Okay? Baka para lang hindi ka malito. So, ang debit and credit in accounting, yan yung tinatawag na, which is ang topic natin ngayon, normal balance. Pero kasing, dahil ito yung accounting equation, maraming mga sakop yan. At iba-iba yung mga normal balances niya. Huwag nyo munang i-overthink, i-take note nyo lang tong acronym na DEALER. D-E-A-L-E-R. Na-recognize nyo ba? Na ang DEA ay sa debit, L-E-R ay sa credit. Ang sa next video kasi, pag-uusapan natin yung journal entries. At doon natin i-in-depth kung paano talagang magtamang categorize o ano bang nangyayari sa negosyo when magka-categorize tayo o may nangyayaring transaction. Especially pag i-record natin sa ating side. Ano nga ba ang totoong nangyayari? Pero sa ngayon, ang normal balance, this is the very simplest waveform to explain ang mga normal balances nila. Okay? Take note nyo lang talaga. At i-explain ko ano yung mga acronym, anong mga meaning ng mga words na to or mga letter na to. Ang D ay drawing. Ang drawing sa accounting ay hindi yan yung drawing na hindi natuloy na outing. Ang drawing sa accounting ay pagkuha ng investment, pagbawi. For example, nag-invest ako kay ABC Company ng 5K. Yung 2.5 nun, kinuha ko. So, ang transaction na tawag nun ay personal drawing. Dinraw ko pabalik sa akin yung ininvest kong 5K na ang 2.5 ng 5K ng ininvest ko. So, ang tawag sa transaction na yon ay drawing. So, ang normal balance niya ay debit. Huwag nyo malang i-overthink, basta yun ang personal drawing. Ang E naman ay expense. Lahat ng expense ng company, utilities, kuryente, tubig, internet, pag sa mga payroll expense, basta lahat ng expense, diba, construction expense, job expense, basta expense, normal balance niya ay debit. Ano ang A? Asset. Lahat ng pagre-record ng asset, normal balance niya ay debit. Lahat ng asset, lahat ng pag-aari ng negosyo, lahat ng mga bagay, tangible or intangible asset, basta nahawakan o di nahawakan, basta pagmamayari ng negosyo, fully owned, yan ay asset, normal balance ay debit. Okay? So, eto sa L, dito naman tayo sa credit. Liability. Lahat ng utang ng kumpanya, loan man yan, bayarang sasakyan man yan, bayarang sasakyan. O hulugang sasakyan man yan, basta lahat ng klaseng form of utang, liability yan. At normal balance niya ay credit. Ang E dito ay equity. So, kung may nag-invest sa equity, credit ang tamang normal balance niya. Ang R dito ay revenue. Sales. Kung may sales na nangyayari, ang normal balance niya ay credit. So, i-explain ko sa next video, magme-make sense to. Sa ngayon, wag niyo munang i-overthink dahil ipapatake note ko lang sa inyo at pinapa-breakdown ko sa inyo kung ano mga meaning nito. Pero, more on that talaga sa next video. Pero, malaking tulong pag i-take note nyo to para mas maintindihan nyo ang susunod natin gagawin, which is ang, sa next video na natin, itatakil yun, syempre. So, see you sa next video at bye-bye muna.